Hoy! Gising! Handa na ba kayo? Sa mga katulad kong batang 90s dyan, natatandaan nyo ba yung mga linyang iyan sa TV news program noon? Ako nga po pala si Paula Gawat. Tara, samahan mo muna ako dito sa Landas ng Pag-asa. Sa ating ebanghelyo ngayong araw sa Matthew 24 verses 42 to 51 ay sinasabihan tayo ni Jesus na manatiling gising, magbantay at maging handa. Bakit? Sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Ayon yan sa verse 42. Sa mga mayroong kasambahay po, katulad ko, no, naranasan nyo rin po ba yung kapag dumarating kayo sa inyong bahay ng mas maaga kaysa sa inaasahan, mahuhuli ninyong kumakaripas ng galaw ang inyong kasambahay tapos dali-daling magkukunwari na meron siyang ginagawa. Gulat siya kasi dumating ka bigla. Sana hindi tayo maging ganon, that with or without supervision of others, ay ginagawa natin faithfully yung ating trabaho at mga responsibilidad sa bahay, sa opisina, sa komunidad o sa simbahan. Bakit? Dahil ayon ulit sa Ebanghelyo ngayong araw, may consequences na dinidescribe sa atin si Jesus tungkol sa tapat at di tapat na alipin. Para sa tapat na alipin, nadadatnan niyang patuloy lang sa paggawa ng mabuti ay pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng kanyang ari-arian. Because whoever is faithful in small things will be faithful in bigger things. Sa kabilang banda naman, para sa di tapat at mapagkunwaring alipin, nadadatnan ng kanyang Panginoon na hindi handa tapos mapang-abuso pa. Anong pwedeng mangyari? Siya daw ay pagpuputol-putulin ng kanyang Panginoon at ilalagay sa lugar ng mga mapagpanggap at dooy magkakaroon ng pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Naparesearch po ako anong ibig sabihin ng pagngangalit ng mga ngipin. It expresses a profound regret, sorrow, and unbearable pain. We don't want that, right? Kaya po, importanteng magkaroon ng tamang disiplina at ugaliing maging tapat sa lahat ng oras. Mayroon man o walang nagbabantay. Sa halip, tayo dapat din ay siyang maging mapagbantay. Maging mapagmatyag. Sa ano? Sa pagdating ng Panginoon. Literal ba yan, Paula? Pwede rin naman. Wala namang nakakaalam kung kailan talaga ang second coming, di ba? Pero, maaari ding na ito'y tungkol sa pang-araw-araw na pagdating ng Panginoon sa ating buhay. Maswerte po tayo dahil si Jesus ang siyang lumalapit sa atin. Pero madalas, hindi natin siya binibigyang pansin dahil nasa ibang bagay ang ating atensyon. We stay awake late hours for what? Binge-watching, partying, looking out at what's trending in the news, YouTube, or social media. We keep watch of what? Of other people's lives, achievements, or heartbreaks. Kaya panahon na po para mag-reset at simulan ang tamang pagpapakapuyat, pagbabantay at paghahanda. Gawin ito para sa Panginoon at para sa mga plano niya para sa inyong buhay. Bigyan ng atensyon ang mga bagay na importante sa Panginoon. God has a great plan and purpose for you. So better stay awake and keep watch of how He is moving in your midst and in your life. At para po sa panahon na kailangan ka niya para sa isang misyon, hindi ka magulat pag sinabi niyang, "Gising! Handa ka na ba?" At ang magiging sagot mo ay, "Yes, Lord, handa ako sa ipinapagawa mo." And that is the grace that I pray for you and me and for all of us. The grace to stay awake, the grace to keep watch of how God is moving in our life. And may we, together with the Holy Spirit, participate in His works. Sana po ay na-bless kayo ng short reflection video na ito. Please don't forget to click the like button and please share to your friends para po marami pa tayong makasama dito sa Landas ng Pag-asa.